So simulan natin dito mga idol, posibleng pagbabago sa bracket list ng Los Angeles Lakers sa kanilang magiging laban sa playoffs, inaabangan na. At Golden State Warriors umangat sa top 5 dito sa West matapos silang manalo sa kanilang huling naging laban ng Lakers at Warriors, inaabangan na ng mga fans. And bago yan, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Kung titignan muna natin sa standings ngayon, pang ilan na nga ba ang Los Angeles Lakers? Sa ngayon, nasa top 4 na sila dito sa Western Conference, which is merong 46 wins and 29 loss. Panglima naman ngayon ng Warriors, 44 wins and 31 loss, no? Sinusundan ng Lakers. Nasa baba niya itong Warriors, parang gusto pang humabol. Yung sinasabi ko sa pagbabago sa bracket mga kaibigan, kung titignan ho natin, no, meron tayong official na bracket list na nakuha nga po, no? Ito ay galing na rin sa NBA. Kung titignan nyo ho, sa bracket list sa playoffs, ang mga kalaban po ng Lakers ay ang Memphis Grizzlies. Pero posible ho yung magbago depende sa mga kupunan na mananalo sa kanilang huling mga game. Dito nga po sa quarterfinals, no? At alam naman natin, ngayon ang mga kupunan dito sa NBA, pinaghahandaan itong playoffs, ang Lakers may nakaabang na or meron ng bagong sistema na gagamitin nila para sa playoffs. So ang tanong, hindi pa ba pang playoffs yung ginagamit ngayon ng Lakers? Kahit yung original na starting 5 na lineup? Well mga kaibigan, sasabihin ko ho sa inyo na si JJ Redick ay nag-iiba-iba ng sistema depende nga po sa mga kupunan na makakalaban, depende sa season at sa conference na nilalaruan. At dahil nga po playoffs mode na, inaasahan natin dyan yung original na starting 5 lineup magkakaroon ng rotasyon lahat, no? Ibig kong sabihin, hindi sila yung puro babad lamang. Alam nyo, nung huling mga naging laban ng Lakers mga kaibigan, makinig ka ho, si Dalton Knecht at si Gabe Vincent ang ganda ng pinakita, no? Halos same lang talaga yung stats ng dalawa kapag sila ay nabababad, no? Gabe Vincent, itong huling mga laban kontra sa Houston Rockets, nakita naman natin 20 points siya, ilang minuto din siya nakapaglaro, no? Kahit nga eto si Austin Reeves, nakita naman natin hindi consistent minsan ng play, pero pag may Gabe Vincent, lalo na kapag meron tayong nakabackup dyan na Dalton Knecht, dalawang shooting guard yan, sobrang maaasahan po talaga. Ngayon, bukod pa po sa aking sinasabing pagbabago sa adjustment ng bracket list dito nga po sa playoffs ng Lakers, inaabangan din yung magiging laban po, no, ngayong April 4 sa Friday ho yan ng Los Angeles Lakers at nito nga pong Golden State Warriors. Alam nyo mga kaibigan, ang Warriors gigil talaga natalunin ng Lakers, no? Kahit sinasabi nila na mas malakas daw ang Warriors, ang Lakers daw ay mahina. Makikita talaga natin dyan yung sistemang pinagmamalaki ngayon ng Lakers. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo na isa pa, bukod ho kasi sa dalawang shooting guard na maaasahan dito nga po sa Lakers, no? I mean, kahit tatluhin na natin, andyan si Dalton Knecht, Gabe Vincent at Dorian Finney-Smith. Yung tatlo na yan, huwag mawawala. Iba ang sitwasyon kapag meron tayong tinatawag na si Austin Reeves, no? 4 na yan. Pero si Austin, kasama yan sa original na starting 5 lineup. Sana ho, nakukuha nyo ang point ko mga idol. Ito pa sinasabi ko sa inyo. At dahil nga po, no, yung huling game ng Lakers sa Rockets, mababa ang puntos na naitala po. Ito nga pong si Jackson Hayes. Inaasahan na posibleng magdagdag ng isang big man sa lineup nga po ito si JJ Redick. So sino-sino ba yung mga big man na available? Alam naman natin mga kaibigan. I-out na muna natin si Alex Len, no? Hindi yan gagamitin sa playoffs. Sigurado ho ako dyan. Pero Trey Jemison at Christian Coloco may chance na mabigyan ng mahabang minuto. Bakit? Magbabago ng sistema si JJ Redick at ang gagamitin niya ho dito sa playoffs ay yung sinasabi natin na Twin Tower. Ibig sabihin dalawang poste, pampalakas po ng depensa, samahan pa ng magagaling na shooting guard, etong si Gabe Vincent at etong si Dorian Finney-Smith at Dalton Knecht. Wala nang makakatalo pa sa Lakers. Ang tanong, anong mangyayari sa original na starting 5 na lineup nga po ng Los Angeles Lakers? Ito mga kaibigan, set by set magkakaroon ho ang Lakers, which is gagamitin muna sa first half, posible ito nga pong original na starting 5, which is LeBron James, itong si Rui Hachimura, Luka Doncic, Jackson Hayes, no? Yung mga player ho na yan gagamitin. Pero kapag dating naman ng second half, napagod na yung original starting 5, bibigyan naman ng minuto yung mga bench player po ng Lakers. Sana ho na kukuha nyo ang point kong mga idol, no? Ito yung sistema na nakikita natin, depende nga po, no? Or sa history rin ng pagkatala ng lineup nitong si JJ Redick. Given naman na si JJ Redick ay gumagamit ng tinatawag natin na small ball lineup. Ibig sabihin, ayaw nitong si JJ Redick sa malalaking big man.
pero dahil playoff sa pinag-uusapan dito at mas malalakas na kupunan ng kanilang mga kalaban, kinakailangan ng sumugal ni JJ Redick sa sinasabi natin na experimental lineup nga po ng Los Angeles Lakers. Eto pa mga idol ko, if ever man na makahabol po sa rankings, ito nga pong Golden State Warriors, nasop na, meron na ho sila kung hindi ako nagkakamali, nasa 44 wins na sila mga idol, no? Pero alam nyo, imposible na makahabol dito, no, ang Warriors sa Lakers, no. Ang Lakers kasi may maayos na sistema, samantalang ito namang Warriors, no, kahit sabihin natin merong step, maaasahan yan, pero hindi sila consistent. So far, ito muna ang update ko sa inyo, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.